Hello po, isang magandang umaga. Ako po pala uli ang inyong magsasakang katambay. Sa kasalukuyan po tayo po naandito ngayon sa ating pataniman ng kalbasa. Yun, makikita nyo. Apat na puno ang isang butas. Yan po yung nag-iedad na po na simula sa pagkalagay ko sa seedling tray. Simula sa buto, mga 15 days o 20 days. Yan. Yan po ay lahat ay ganyan. Ngayon, bigyan ko lang po kayo ng konting idea kung bakit po siya ganyan. Ano po? Ganyan karami ang tanim. Yan po kasi ganun sa akin. Tayo po ay nagtatanim. Kaya po siya ganyan kadami. Tulad po na makikita po ninyo. Tinapon nyo ito. Maliit. Maliit din na rin. Maliit din yan. Apat yung maliit. Pero may isa siyang malaki na, nagapang na. Pero same lang sila, sabay-sabay. Ngayon po, isa po sa maibigay kong kaunting tip sa mga magtatanim. Pag ang ating pong mga tulad po nito, ito po ay yung tinatawag natin Tagalog, yung maligat pong kalbasa yan. Kaya po ganyan ang tanim, kasi yan pong halamang yan. Oo, malakas mga, marami siya kung magbigay ng sanga, marami siya magbigay ng talbos, pero siya po ay hindi po ganun kalakas mamunga pagka yung hindi tunay na naalagaan natin yung kanyang itong kanyang stock na ito. Pag hindi natin ito lagi nabigyan ng pataba, yung stock na ito. Yan. Ngayon, ang ilalim niyan kasi nilagyan ko siya ng busil na mais, and then ito ipa, tapos ipot bago inaabunuhan ko pa siya. Kasi may ugali ang isa sa variety ng kalbasa na yan, may ugali yan na pag hindi mo siya binigyan ng organic na pataba ay hindi siya magbigay ng magandang bunga at hindi siya dumami ng bunga. At isa pa rin po yan, kaya ako ganyan yan. Yun lamang po. At maraming salamat po. Ako po pala uli ang inyong katambay, magsasakang katambay. Maraming salamat. Bye bye.